Bible Tagalog Love Stories presents Jamila! Muntik nang mahulog ang dalagang si Jamila mula sa veranda nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Nasaan ka ba? Nagmamadaling lumabas si Jamila sa veranda at pumasok sa kanyang kwarto. Nay! Medyo utal na sabi ni Jamila at umayos ng tayo. Bakit po? Anong bakit? Ano na namang ginawa mo sa sasakyan ni Mayor? Singhal sa kanya ng ina. Nakangusong na pasimangot ang dalaga. Sira ulo kasi ang Mayor eh. Ipagkalat ba naman sa baryong patay na patay ako sa kanya? Abay hindi ba? Mataray na tanong ng kanyang ina. Madalas ka nga nagpapapansin eh. Nanay, dati po yun okay? Nakakasukang ang isipin na nagustuhan ko siya eh. Napaira pa si Jamila. Sus, nag-iinarte ka lang. Kinurot siya ng ina sa tagiliran. Bumaba ka at harapin mo ang tauhan ni Mayor dahil may parusa ka raw. Pasalamat ka at hindi tayo pinagbayad. Dahil kung hindi, ikaw talagang ibabayad ko. Opo. Nakasimangot na sabi ni Jamila. Agad na lumabas ang dalaga sa kanyang kwarto at bumaba sa sala. Napasimangot ang dalaga nang makita ang mga tauhan ng kanilang mayor sa sala. Good day, Miss Jamila. Nakangiting sabi ng sekretary ni Mayor Ace sa kanya. Anong good day? Walang good day. Nakasimangot na sabi ni Jamila dito. Kung ano mang balak niyo ipagawa sa akin ngayon, sinasabi ko tinatanggihan ko na. Makakaalis na kayo. You're so rude, Jamila. Mabilis na napalingon sa kanyang likuran si Jamila nang marinig ang boses ni Mayor Ace. Ano ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Jamila sa binata. Teka, akin yung fudge bar na kinakain mo ah. Gusto mo kasuhan kita dahil kinuha mo ang fudge bar ko? Sabi ni nanay, pwede kong kuhanin ang mga pagkain gusto ko. Sagot ni Mayor Ace sa kanya. Anong nanay? Nanay ko siya, hindi mo siya nanay. Masungit na sabi ni Jamila sa Mayor. Umalis na nga kayo. Masyado niyong sinisira agad ang araw ko. Dinadalaw ka na nga ng taong nagugustuhan mo, ayaw mo pa. Sabi ni Mayor Ace na nagpairita sa kanya. Hindi ba? At palagi kang pupunta sa amin para ligawan ako. Dati pa yun, Mayor. Nasa maling landas pa ako nun. At saka, people change kaya. Hindi ako magiging patay na patay sa'yo dahil hindi mo deserve. You need to pay for my car, Jamila. Nakangising sambit ni Mayor Ace. Kailangan mo rin akong bayaran? Dahil nagkalat ka ng chismis na hindi naman totoo. Matapang na sabi ng dalaga. Huwag mo akong subukan, Mayor. Jamila! Napasimangot ang dalaga nang marinig ang boses ng kanyang ina. Ano na namang mga sinasabi mo kay Mayor? Nanay? Parang batang lumapit si Mayor A sa ginang. Inaaway po ako ni Jamila, nanay. Gusto ko pong makipagbati kaso inaaway niya ako. Hoy, sinungaling ka. Gusto mo sampalin kita? Tignan mo po, oh. Parang batang sumbong ni Mayor A sa ginang. Kawawa naman ang baby mayor namin. Hinaplos-haplos pa nito ang buhok ng binata at sinamaan ng tingin ng kanyang anak. Jamila, umayos ka at bakit namaan ka sa akin? Nanay, ako po yung anak niyo. Inis na pumadyak ang dalaga. Huwag ka magpadala sa paawa ng paasang lalaking yan. Nay, paasa ba ako? Paawang tanong ni Ace sa ina ni Jamila. Ang sakit na magsalita ng anak niyo ah. Gigil na sinamaan ng tingin ni Jamila ang binata, habang sa isang banda, nakangisi lang ito sa kanya. Tatamaan ka sa akin mamaya. Banta ni Jamila sa binata bago padabog na nagtungo muli sa kanyang kwarto. Gigil na sinuntok ni Jamila ang kanyang unan. Ini-imagine niyang iyon ang binata para lumabas lahat ng galit niya. Bad trip ka talaga.
Nang mapagod ang dalaga, ay naghahabol hiningang nahiga ito sa kanyang kama. Naiinis siya ng sobra sa binata. Pagkatapos siya nitong paasahin, sisiraan siya nito. Ang akala tuloy ng buong baryo nila ay hanggang ngayon patay na patay pa rin siya sa binata. Tinigil niya na ang pagkakagusto sa binata noong nakaraang buwan dahil feeling niya pinaglalaroan lang siya nito. Inisnab kasi siya ng binata palagi. Tapos ngayon namang tumigil siya sa paghahabol dito, bigla na lang ito naging makulit at nagpapansin sa kanya. Jamila! Napapikit si Jamila nang marinig ang boses nito. Jamila, sabi ni nanay sumama ka sa munisipyo at tulungan mo ako sa mga plano ko para sa baryo. Tumayo ang dalaga at nilakang pinto ng kanyang silid. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang tumakbo bilang mayor, wag mo ako idamay. Nagtungo sa veranda si Jamila at tinanaw ang magandang tanawin at mga bahay na tila langgam sa kanyang paningin. Medyo mataas kasi ang pwesto ng bahay nila Jamila, kaya kita ang mga bahay mula sa kwarto niya. Jamila, sabi ni nanay sumama ka raw sa akin sa munisipyo. Napalingon sa ibaba ang dalaga nang makita niyang sumisigaw ito sa baba. Dinilaan ni Jamila si Ace at sinamaan ng tingin. Ayoko nga bahala ka sa buhay mo. Lagot ka talaga kay nanay. Tara na kasi. Ayoko nga. Umalis ka na nga. Masyado mong ginugulo ang beauty rest ko. Lah, wala kang beauty sabi ni Mayor Ace at tumawa. Joke lang. Ang ganda-ganda mo nga Tara na, sumama ka na sa akin. Ngumiti si Jamila ng matamis. Maganda talaga ako, Mayor Ace. Kahit hindi ako sumama sa'yo, maganda na ako. Kahit hindi mo ako gustuhin pabalik, maganda ako. Hindi mo na ako mauuto ngayon. Bleh. Ganon? Sige, ipopost ko sa Facebook page ko ang picture mo na hawak ang brief ko. Ano, hindi ka pa rin bababa? Go on, Mayor. I-post mo lang. Kung gusto mo nga, ako pa mag-post Ngumising-isi pa si Jamila at sumayaw-sayaw sa harapan ni Mayor Ace na kulang na lang ay patayin siya sa paraan nito ng pagkakatingin. Alam mo, Mayor, nahahalata ko ng gusto mo ko. Sabi ni Jamila at naupo sa bato ng veranda. Kung gusto mo ko, mandigaw ka ng maayos, hindi yung dadaanin mo ako sa pagpapapansin. Nababaliw ka na. Ani Ace, mahulog ka sana dyan sa veranda. Tila may sumpa ang salita ni Mayor Ace dahil nadulas bigla mula sa pagkakaupo si Jamila. Napatili siya nang unti-unti siyang mahulog. Hinintay niyang bumagsak siya sa sahig pero may mga brasong sumalo sa kanya. Hindi naman gaanong mataas ang veranda niya pero sapat na para mapilayan siya at posibleng makomatose. Yung paa ko. Mabilis na napatay si Jamila mula sa pagkakabagsak niya kay Mayor. Pinilay mo ko. Bakit mo kasi ako sinalo? Inis na tanong ni Jamila dito. At tinulungan nitong makatayo. Ayos ka lang ba? Nabali yata ang paa ko. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Ace sa kanya. Nanay, tulong po. Lumabas ang nanay ni Jamila kasunod ang mga tauhan ni Mayor. Agad naman tinulungan ng mga tauhan ni Mayor si Ace. Ano nangyari? Sinalo ako mula sa veranda. Ayan, pilay. Sagot ni Jamila sa ina. Dalhin niyo na yan sa ospital para kapag natuluyan wala kaming kasalanan. Tumangulang ang mga tauhan ni Mayor at agad na dinala ang binata sa ospital. Di umalis din, sabi ni Jamila at nagpagpag ng kamay. Nag-aalala ang dalaga para sa Mayor pero hindi niya lang ipinapahalata dahil baka mag-assume na naman ito at baka asarin na naman siya ng ina. Wala kang konsensya. Napasimangot si Jamila nang hampasin siya ng ina sa braso. Dahil sa ginawa mo, tutulungan mo si Mayor A sa munisipyo. Ayoko po. Reklamo ni Jamila at napahawak sa braso niya dahil kumirot ito. Mukhang napuruhan din yata siya. Tutulungan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Sabi ng ina ni Jamila nang may pinalidad sa boses. Makonsensya ka naman anak. Ang bait-bait ng tao tas ginaganon mo.
Nay, sinaktan niya ako. Ginantihan ko lang. May bali rin yata ako eh. Sakit po ng braso ko. Basta tutulungan mo si Mayor. Sumunod na tayo sa ospital para magamot ang braso mo. At para na rin mabisita natin si Mayor. Nakasimangot na tumango na lang si Jamila. Wala na siyang magagawa dahil ina na niya ang nagdesisyon. Jamila! Napairap ang dalaga nang sumalubong sa kanya si Mayor Ace nang makapasok siya sa munisipyo. Nakaupo sa wheelchair ang binata dahil may fracture ito sa paa. Laking pasasalamat ni Jamila dahil walang ibang tama ang binata. Ganon din naman siya. Mayor Ace! Pekeng nginitian ito ni Jamila. Hindi niya ito pwedeng asarin at sungitan dahil marami itong fans. Mahirap na at baka makuyog siya. Kamusta naman po ang lagay niyo? Mabuting mabuti. O nga pala, may pa-welcome ako sa iyo sa office. Tara na. Bahagya namang na-excite ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Agad silang nagtungo sa office nito at agad ring nawala ang ngiti niya nang bumungad sa kanya ang magulong opisina nito. Welcome sa office ko. Nakangiting sabi ni Ace sa kanya. Sinamaan ng tingin ni Jamila ang binata. Gusto niya itong suntukin pero pinigilan niya lamang ang sarili. Huwag mo akong lalapitan nang mag-isa ka lang at baka sakaling kita. Banta ni Jamila sa binata. Inis na inilapag ni Jamila ang bag niya at nagsimulang maglinis. Napangisi naman si Ace bago paalisin ang kanyang sekretary. Pinagulong ni Mayor ang kanyang wheelchair patungo sa swivel chair at lumipat doon. Huwag ka nang magmukmuk dyan. Ayaw mo nun? Makakasama mo ko? Mayabang na sabi ni Mayor sa dalaga. At saka, mabilis lang din naman akong gagaling. Pagtapos kong gumaling, pwede ka nang tumigil sa pagtulong sa akin. Dapat talaga, hindi mo na ako sinalo. Nakasimangot na sabi ni Jamila sa lalaki. Siguro plano mo to para talaga makasama mo ko, no? Sus, aminin mo na lang na gusto mo ko. Huwag ka na mag-deny. Paano nga kung gusto kita? Seryosong tanong ni Ace kaya natigilan ng dalaga. Jamila, paano kung gusto kita? Tumawa ng malakas si Jamila para itago ang kanyang kaba. Ano akala mo sa akin? Madali mong mauuto? Wala akong panahon sa mga kalokohan mo, Ace Fuentes. Natawa si Mayor. Mukhang nasaktan talaga kita. Don't worry, handa akong paghirapan ka, Jamila. Matitikman mo ang bangis ng panliligaw ko. Inirapan lang ni Jamila ang binata at hindi na sineryoso ang sinabi nito. Ayaw niyang umasa dahil masakit ang masaktan. Baka mapatay na niya ang binata kapag nasaktan siya ulit nito. Jamila, ipagtimpla mo ako ng kape. Hindi ako makakalakad. Mahihirapan ako kapag ako yung nagtimpla. Oo na. Inis na sabi ni Jamila at saka pinagtimpla ito ng kape. Binitawan niya muna ang hawak na map at sinimulang itimpla ang kape ng binata. Pagkatapos niyang timplahan ito, inilapag niya ito sa desk. Isang personal na utos lang tinatanggap ko kada araw. Huwag mo ko subukang sagarin at baka matadyakan kita. Sabi ni Jamila sa binata. Don't worry, Jamila. Ibang sagad ang gagawin ko. Mahalay na sabi ni Mayor Ace sa kanya. Joke lang. Baka mamaya masapok ako ni nanay. Sabi kasi ni nanay, pakasalan muna kita. Asa ka naman pakakasalan kita. Masungit na sabi ni Jamila sa binata. Sorry ka, limited edition ako ngayon. Hindi ako basta-basta makukuha. Ang mga limited edition ay may hangganan at nakukuha ko ang mga limited edition lalo na kapag pinaghirapan. Nakangising tugon ni Mayor, kaya maghanda ka at kukunin kita. Whatever, Mr. Mayor. Masungit na sagot dito ni Jamila at itinuloy na lang ang kanyang paglilinis. Nang matapos ang dalaga, ay naupo siya sa sofa para sa bisita at namahinga doon. Hindi niya alam kung makalat talaga si Mayor A sa opisina o sinadya nito yung pagpapakalat. Anong gusto mong lunch? Tanong ni Mayor A sa dalaga.
Sabi ni nanay maarte ka sa food, kaya pinapapili kita. Hindi ako maarte. Nakasimangot na sagot ng dalaga. Anything, basta masarap at less peanut. Tumango lang si Mayor Ace at umorder ng pagkain para sa dalaga. Jamila, pakibigay ito sa staff sa ibaba. Sabi ni Mayor Ace at inilapag ang papeles sa lamesa niya. Hanapin mo lang si Ella. Balik ka agad ha. Baka mamaya umuwi ka na. Tumayo si Jamila at kinuha yung papeles. Lumabas siya ng opisina at agad hinanap si Ella. Ako yon? Bakit? Mataray na tanong sa kanya ni Ella nang makita niya ito. Pinabibigay ni Mayor. Sagot ni Jamila at inabot dito ang papeles. Ikaw yung kasama ni Mayor kanina, di ba? Mataray na tanong nito, kaya tumango lang siya. Ano ka ni Mayor? Yan yung babaeng patay na patay kay Mayor. Sumulpot ang isang babae. Yung parang asong habol ng habol. Nagsalubong ang kilay ni Jamila. Dati yon. Ikaw sino ka ba? Ikaw ba yung babaeng palaging nagpapadala ng panty kay Ace? Gulat ka kasi alam ko, no? How dare you? Mama mo, how dare you? Galit na sagot ni Jamila at tinalikuran nito. Padabog siyang bumalik sa opisina ni Ace. Bakit nakasimangot ang beshi ko? Bungad sa kanya nito na makapasok siya. Wag mo kong asarin at busit ako ngayon. Lumipat sa wheelchair si Mayor Ace at pinagulong niya ito palapit sa dalaga. May umaway sa'yo? Seryosong tanong nito. Kasalanan mo kasi eh. Pinagkalat mo kasing patay na patay ako sa'yo. Nakasimangot na sagot ng dalaga. Sarap mong kalbuhin. Sorry na. Sabi ni Mayor Ace at kinuha ang kamay niya para masahihin. Ginawa ko lang naman yun kasi marami naghahabol sa'yo. Ayoko naman makuha ka ng iba. Anong tingin mo sa akin, bunga ng mangga? Nakasimangot na tanong ni Jamila sa Mayor. Minsan slow ka. Ang ibig kong sabihin ay ayoko magustuhan ka ng iba. Ayoko mapunta ka sa iba. Tumaas ang isang kilay ni Jamila. Ako ba pinaglalaroan mo, Ace? Kung oo, tumigil ka dahil kapag sinabayan kita dyan sa laro mo, siguradong magsisisi ka. Hindi kita pinaglalaroan. Seryosong saad nito. Nagtitigan ng dalawa. Napaayos lamang sila nang bumukas ang pinto ng office at pumasok ang sekretary niyang may bitbit na mga paper bag. Mayor, ito na po yung pagkain na pinapadeliver nyo? Sabi nito. At inilapag ang paper bag sa center table na nasa harapan nila. Pupunta po pala si Governor dito mamaya para pag-usapan yung magaganap na pagbisita nyo sa maliit na bayan dito malapit sa atin. Tumango si Ace habang inaayos ang pagkain nila ng dalaga. Salamat, sige na kumain ka na rin. Tumango lang ang sekretary at lumabas. Kain na tayo. Nakangiting sabi ni Mayor sa dalaga. Don't worry, wala itong gayuma. Dahil hindi na kailangan. Alam ko naman kasing patay na patay ka pa rin sa akin. Napangiwi si Jamila at kinuha ang pagkain niya. Hangin mo masyado? Natawa na lamang si Mayor Ace at hindi na nagsalita pa. Tumahimik na lang na kumain ng dalawa. Hindi na nila sinubukang asarin ng isa't isa. Dahil alam niyang ayaw ng dalagang dinadaldal kapag busy siya sa pagkain. Ano pa mga gagawin ko? Tanong ni Jamila nang matapos sila. Bantayan mo ako. Sagot ni Ace at bumalik sa kanyang swivel chair. Bibisita ang governor at magiging bantay kita. Uunahan na kita. May itsura si Gov at single. Lalandiin ka nun panigurado. Kaya huwag kang papatol. Hindi yun marunong maglaban ng sarili niyang brief. Anong gagawin ko kung pogi siya? Eki sa akin ng mga lalaki. Tama yan. Ako lang dapat. Sabi ni Mayor na may kasama pang pagtango. Sakin at sakin ka lang dapat uuwi. Bibigyan pa kita ng kompas at mapa para hindi ka talaga mawala. Ekis ka rin sakin. Nakasimangot na sabi ni Jamila sa binata. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Aayusin ko naman yung mga papeles mo nasa gilid. Mayor ka, dapat malinis ka. Sorry na po, natambakan kasi.
Nakangusong sabi ni Ace. Hindi maiwasang mapangiti ni Jamila, kaya agad niyang tinalikuran ng binata para hindi nito makita ang pagngiti niya. Dahil magiging mahangin ito kapag nagkataon. Pa-full? Mahinang bulong ni Jamila bago simulang ayusin ang mga magulong papeles. Aray! Agad na napalingon si Jamila sa binata nang dumaing ito. Ano nangyari sa'yo? Naitukod ko yung injured kong paa. Mangiyak-ngiyak na sagot nito at tumingin sa kanya. Jamila, kailangan ko ata ng kispirin mo. Sinamaan ng tingin ni Jamila ang binata. Gusto mo bang putulin ko yung paa mo? Joke lang. Gusto ko lang talagang mapatunayan na concerned ka sa akin. Parang bata na sabi ni Mayor Ace. Sorry na po, hindi na mauulit. Inirapan lang ito ni Jamila bago lapitan. Alam niya talagang nasaktan ito dahil kita niya ang pahingilid ng luha sa gilid ng mata nito. Alam kong nasaktan ka talaga. Inikot nito ang swivel chair ng binata paharap sa kanya bago nito pantayin ang paa ng binata. Ilugar mo muna yung pangaasar mo nang hindi ka kinakarma. Ang ganda mo kasi. Kunot noong tiningala nito si Ace at parang matutunaw siya dahil sa matamis ng ngiti ng binata. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Jamila nang maramdaman niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Okay na yata ang paa mo, sabi ni Jamila at mabilis na tumayo. Magbabanyo lang ako, huwag kang malikot at baka lalo ka mapuruhan. Kapag nangyari yan, baka tumagal pa ako dito na kasama ka. Bago pa makapagsalita ang binata, ay iniwan na ito ni Jamila. Pa-fall ka! Inis na sabi ni Jamila habang nakatitig sa sarili niya mula sa salamin. Nakakainis ka, Ace. Kinakalimutan ko na ngayon nararamdaman ko para sa'yo, tas pinapahulog mo na naman ako. Napahinga si Jamila ng malalim at napailing-iling. Hanggat maaari ay pipigilan niya ang nararamdaman. Kapag bumalik kasi ang pagtingin niya sa binata, ay magsisisi ito dahil babakuran niya na naman ito ng malala. Ikaw ang kawawa kapag nahulog ulit ako. Nakangising sabi ni Jamila bago maglakad palabas ng banyo at bumalik sa opisina. Nang makabalik si Jamila sa opisina ng binata, ay natigilan siya dahil nandun na sa loob ang governor. Napahinto ang dalawang lalaki sa pag-uusap sa biglaan niyang pagsulpot. Who is this beautiful girl? Tanong ni Gov at ngumiti kay Jamila. Hello young lady, ako nga pala si Matthias. Maaasahan mo na sa bayan, ganun din sa pag-ibig. Sige ho, trip niyo yan eh. Sagot dito ni Jamila at pilit nang ngumiti. Mayor, may gagawin pa ba ako? Gusto ko na ulit umuwi. You may go. Sagot dito ni Ace. Ayoko na papagod ang baby ko. Inirapan lamang ito ni Jamila bago damputin ang bag niya at lumabas. Sino yon? Pang-uusisan ni Gov sa Mayor. Wait, siya ba yung babaeng ini-stalk mo nun? Hanep ka naman, Mayor. Kunwaring galit-galitan ka pa nun dahil binabakuran ka niya. Ang hindi alam ni girl, ini-stalk mo siya. At para kang baliw na kinikilig. Manahimik ka nga. Sita ni Mayor sa governor. Alam mo naman kung bakit ko siya tinataboy noon. Pero ngayong nahuli na ang siraulong yun, aangkinin ko na si Jamila. Maghanap ka na ibang lalandiin dahil akin siya. Magkakamatayan talaga tayo, sinasabi ko sa'yo. Yuck! Cringe! Nakangiwing komento ni Governor Matthias. Tumawa lang si Mayor Ace na parang baliw. Malayo pa ba? Nakangiwing tanong ni Jamila kay Ace habang kumakain sa loob ng sasakyan. Malayo-layo pa. Sagot ni Ace at kumuha sa kinakain niya. Ngayong araw ay ang pagdalaw nila sa isang bayan para sa kanilang medical mission at pagbibigay ng mga relief goods. Halos 1.5 oras pa ang naging biyahe nila bago sila makarating sa bayan. Bumaba sila Jamila sa sasakyan at agad naman silang sinalubong ng kapitan nito. Maraming salamat po sa pagdalaw sa baryo namin, sabi ng kapitan. Naihanda na po namin yung mga tent dun sa court. Salamat po.
Magalang na sabi ni Mayor Ace at hinarap ang mga kasama. Doon tayo sa court. Pakibaba na lang ang mga dala natin. Iika-ikang naglakad sila Mayor patungo sa court. Ako na magdadala niyan, sabi ni Ace sa dalaga. Nabitbit ang isang sakong laruan para sa mga bata. Pilantod ka pa nga eh. Huwag ka nga magpakitang gilas sa akin at baka hindi kita matansya. Init naman ang ulo. Natatawang sabi ni Ace. Nang makarating sila sa court ay agad dumiretso si Mayor sa harapan dahil magbibigay siya ng konting speech. Asahan yung tuloy-tuloy ang gagawin kong tulong sa inyo. Pangako yan na hindi mapapako, parang pagmamahal ko kay Jamila. Natuod si Jamila sa kinauupuan niya dahil sa sinabi ni Mayor Ace. Pati ang mga kasamahan nila ay napatingin sa kanya. May something nga kayong dalawa, sabi ng sekretarya ng binata. Panatag na ang loob kong hindi ka lalandiin ni Governor. Crush mo si Governor? Usisa ni Jamila sa dalaga. Asawa ko siya. Bale, sikreto lang na mag-asawa kaming dalawa. Sagot nito na ikinagulat ni Jamila. Napatanga na lang si Jamila at tumangutango. Ilang saglit lamang ay nagsimula na silang magbigay ng mga dala nila sa mga tao. Thank you po. Nakangiting sabi ng isang babae kay Jamila na abutan niya ito ng laruan at gamit pang eskwela. Aral ka mabuti. Nakangiting tugon ni Jamila sa bata. Halos hapon na rin nang matapos sila sa pamimigay at hapon na rin sila nakakain ng tanghalian. Kumain ka ng marami, sabi ni Mayor Ace at nilagyan pa ng pagkain ng pinggan ng dalaga. Pasensya na kung nagutom ka. Ayos lang, sagot ni Jamila sa binata. Mag-focus ka sa pagkain mo. Ikaw itong mahina ang resistensya sa ating dalawa at pilantod pa. Ano ka? Malakas kaya ako? Mayabang na sabi ni Ace at pinakita pa ang muscle niya sa dalaga. Malakas? Kaya pala konting pawis lang inuubo ka na. Kaya pala konting basa lang ng ulan nilalagnat ka. Kaya pala konting lamig lang ay sinisipon ka. Wag mo akong niloloko, Ace Fuentes. Dati mo akong stalker kaya kabisado kita. Masungit na sabi ni Jamila sa binata. Napangiti si Mayor. Ang swerte ko naman. Hindi pa nga tayo mag-asawa pero kabisado mo na lahat ng tungkol sa akin. Inirapan lang ni Jamila ang binata at nagpatuloy sa pagkain. Jamila, pwede ba kitang ligawan? Napahinto ang lahat sa pagkain dahil sa sinabi ni Mayor. Napakurap-kurap si Jamila at isa-isang nilingon ang mga kasamahan nila sa lamesa. Mayor, wag mo akong binibiro at baka hindi talaga kita matansya. Ano? Balak mo akong ipahiya sa mga kasamahan natin? Hindi, sagot ni Mayor Ace. Gusto talaga kitang ligawan. Seryoso yan, Jamila. Natatawang sabi ni Governor Mathias. Yung mga panahong hinahabol-habol mo siya, pabebe lang siya nun. I mean, pinipigilan niya lang na landiin ka rin dahil may mga banta sa buhay niya at ayaw niyang ikaw madamay. Kung alam mo lang, palagi ka rin niya ini-stalk. Yung kwarto niyan puno ng pictures mo at puro mga paborito mong bagay. Patay na patay sa iyo yung lalaking yan. Tumaas ang isang kiling ni Jamila at lumingon sa binata. So, ikaw pala ang totoong patay na patay sa ganda ko? Oo. Oo. Pag-amin ni Mayor Ace sa dalaga. Sobrang patay na patay ako sa'yo. Pwede na nga akong ilibing eh. So, gusto mo akong ligawan? Parang batang tumango si Mayor Ace sa dalaga. Pumapayag ako, pero sinisigurado ko agad na mahihirapan ka. Hindi pwedeng ako lang naghirap sa'yo. Dapat ikaw din. Nagpalakpakan naman ang mga kasamahan nila dahil sa sinabi ni Jamila. Totoo? Wala nang bawian. Kapag binawi mo, pakakasalan agad kita. Never akong bumawi ng mga salita ko. Hindi ako ganong tao. Tumayo si Jamila. Mag-isip-isip ka na tungkol sa paandar mo sa akin. Maglalakad-lakad lang muna ako sa labas. Ipanalangin mong madapa ako at mabagok para hindi ka gaanong mahirapan.
Sige, magdadasal na kami. Nakangising tinapik ni Jamila ang binata sa balikat bago siya tuluyang lumabas ng tent nila. Naupo si Jamila sa isang upuan sa court at pinanood ang mga batang naglalaro. Mayabang siyang napangiti nang maalala ang ginawang pag-amin sa kanya ni Mayor Ace. Hi po! Nabalik sa wisyo ang dalaga nang sumulpot ang isang babae sa kanyang harapan. Pwede niyo po ba akong ipusod? Maglalaro po kasi ako ng basketball. Nakangiting tumango si Jamila at kinuha ang pamusod sa batang babae. Bakit basketball ang gusto mong laro? Tanong niya sa bata. Mas masaya po kasi. Sagot naman ito. Ayan, tapos na. Ingat ka sa paglalaro. Salamat po. Nakangiting sabi ng batang babae at tumakbo palapit sa kanyang mga kalaro. Gabi na rin nang umuwi sila Jamila. Kinausap pa kasi ni Mayor Ace ang kapitan tungkol sa pagpapadala niya ng tulong sa lugar. Ginabi yata kayo, sabi ng kanyang ina nang maihatid siya ng binata. Kamusta? Hindi ka naman ba inaway ni Jamila? Nanay, hindi na po bago sa akin kung palagi akong inaaway ni Jamila. Natatawang sabi ni Ace. Oo nga po pala, nililigawan ko na po siya. Sabi ko naman sa'yo, pabebe lang ang anak ko. Sabi ng ina ni Jamila at umangklas sa binata. Nag-dinner ka na ba? Dito ka na kumain, manugang ko. Nay, nag-i-exist ho ako. Sarkastikong sabi ni Jamila sa ina. Ako po yung anak nyo. Ako dapat yung inaalala nyo. Mas inon niya pang inalok ng pagkain si Ace kesa sa akin. Taga dito ka naman, kaya alam mo nang dapat mong gawin. Sagot ng ginang sa kanya. Huwag ka nang magpa-baby sa akin at malaki ka na. Pero kapag si Ace binibaby mo. Nakasimangot na bulong ni Jamila. Hayaan mo, ako na ang baby sa'yo. Sabi ni Ace sa dalaga. Magsama kayo ni nanay. Dumiretso si Jamila sa kusina at agad nagsandok ng kanin. Nakasimangot siyang kumain mag-isa. Nagtatampo pa. Bulong ng ginang at binigyan ng Dutch meal ang anak. Huwag ka na magtampo. Parang hindi ka nagsasawa sa pagbumuka ko ah. Easy lang po. Natatawang sabi ni Ace. Masyado niyo akong pinag-aawayan. Kapal. Bulong ni Jamila at nilagay sa lababo ang pinagkainan. Parte ng panliligaw mo ang paghugas ng pinagkainan ko. Akyat na ako sa taas dahil gusto ko na magpahinga. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo dahil baka mas lalo ka mapilayan. Sumaludo si Ace. Yes, bebe ko. Salamat pala sa araw na to. Nakangiting sabi ni Jamila sa binata bago magtungo sa kanyang silid. Naglinis ng katawan si Jamila bago tumambay sa veranda niya at tumanaw sa tanawing palagi niyang tinitingnan. Jamila! Napalingon sa ibaba si Jamila nang marinig ang boses ni Ace. Baka mahulog ka na naman dyan. Sasaluhin mo naman ako, di ba? Nakangiting sabi ni Jamila sa binata. Umuwi ka na, masyado nang lumalalim ang gabi. Jamila, maaga ako pupunta dito bukas, magdadala ako ng breakfast mo. Sabi ni Ace sa dalaga. Gusto mong tapsilog? Masarap yung tapsilog na palagi kong kinakain. Dadalhan ko kayo ni nanay bukas. Sabay-sabay tayo mag-breakfast. Sige, umuwi ka na. Gusto mo hatid pa kita? Wag na. Kapag kasi nagpahatid ako, ihahatid rin kita pabalik. Natatawang sabi ni Ace. Uuwi na ako. Good night, Jamila. Good night. Nakangiting tugon ni Jamila sa binata. Tinanaw muna niya nang tuluyan na makaalis si Ace bago siya pumasok sa kwarto at mahiga. Nakangiti siyang pumikit dahil maganda ang mood niya. Kinabukasan ay nasa kusina na si Ace nang makababa si Jamila. May dala nga itong tapsilog. Good morning. Nakangiting sabi sa kanya ni Ace at binigyan siya ng bulaklak. Magandang bulaklak para sa magandang dilag. Salamat. Nakangiting tugon ni Jamila at inilapag ang bulaklak sa gilid. Kumain na tayo. Dalawa na rin sa wakas ang anak ko.
Nakangiting sabi ng ina ni Jamila at naglapag ng kape para sa kanilang tatlo. Nay, ikain mo na lang po yan. Salamat sa libreng paalmusal mo, Ace. Sabi ng ginang sa binata. Mamayang tanghali, dadalhan ko kayo ni Jamila ng tanghalian. Doon na rin ako kakain para kasabay ko ulit kayo. Ipapasundo po kita para hindi ka na mahirapan mamaya. Sabi ni Ace sa ginang. Ang bait niyo pong biyanan, nanay. Kapag sinagot talaga ako ni Jamila, idediretso ko na kaagad yun sa simbahan para pakasalan. Maghintay ka ng matagal. Sabi ni Jamila sa binata. Aba Jamila, wala ka na sa kalendaryo, kaya huwag kang magsayang ng panahon. Sabi ng kanyang ina. Gusto ko, bago ako mawala sa mundo ay may apo na ako. Nay, huwag mo namang isipin ang kamatayan mo. Masamang damo ka, kaya matagal pa ang buhay mo dito. Matagal ka pang kukunin ni Lord. Alam mo pong ayaw kong naririnig yung salitang ganyan, di ba? Bahala ka. Iiyakan ulit kita. Oo na. Sabi ng kanyang ina at napailing. Ace, ngayon pa lang ay pinagkakatiwala ko na agad sa'yo nag-iisang anak ko. Huwag mo sanang lolokohin yan at huwag mo sanang saktan. Kahit masama ugali niyan, mahal ko pa rin yan. At saka, huwag mo na rin pala balaking magloko at saktan yan. Siguradong, makikipagkasundo ka agad kay San Pedro kapag nagkataon. Wala po sa isip ko na saktan at lokohin siya. Takot ko lang po dyan kay Jamila. Masyado pong sangga ng future wife ko. Kaya ngayon pa lang po itiklop na ako. Nanay, kay Ace dapat kayo mag-alala. Kilala mo ko kapag sinabi ko ginagawa ko. Ipagdarasal ko na si Ace ngayon pa lang. Natatawang sabi ng ginang at napapailing pa. Natatawang napalingon din si Ace kay Jamila. Willing naman po ako magpabugbog. Basta ba, si Jamila ang bubugbog. Huwag mong tangkaing hilingin yan. Bilisan na natin ang pagkain at baka mahuli ka sa munisipyo. Kailangan ka pa doon kapag nagkataon. Ang ganda-ganda talaga ng nanay ko. Nakangiting sabi ni Ace sa ginang. Huwag mong purihin ang purihin, lalaki ang ulo niyan. Saad naman ni Jamila at sinamaan ang tingin ng kanyang ina. Kung magkataong magkatuluyan talaga kayo, magiging malaki ang pasasalamat ko. Dahil magkakaroon ako ng anak na may mabuting puso. Sabi ng ginang na nanginginang pa ang mga mata. Minsan kasi, masarap itapon ng anak ko dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Nay, grabe ka naman. Parang ako na yung pinakamasamang anak ah. Puro si Ace ang pinupuri nyo. Nakakasama ka ng loob. Minsan ko lang makita si Ace kaya pagbigyan mo na ako. Sagot ng ginang sa dalaga. Don't worry nanay. Araw-araw nyo na po ako makikita simula ngayon. Pati po kayo liligawan ko para mas lalong lumakas ako sa inyo. Paano ba yan? Ayoko na may kahati. Gusto ko, sa akin lang atensyon mo. Jamila, wag naman ganon. Napanguso si Ace. Kailangan ko rin ligawan si nanay bilang pasasalamat na ipinanganak ka niya. Sabing wag mong purihin ng purihin at lalaki ang ulo niyan. Saway ni Jamila sa binata. Kapag ganito ang mag-ina sa isa't isa, ay naglalambingan lamang silang dalawa. Hindi kasi sila sanay sa sweet na lambingan kaya bardagulan ang kanilang lambingan. Bilisan na lang natin kumain at baka kapag tinanghali ka ay pag-isipan ka nila ng masama. Sabi ni Jamila sa binata. Ang dami kayang patay na patay sa iyo sa opisina. Sorry sila. Hanggang tingin na lang sila sa akin dahil nabihag na ako ng isang Jamila. Malambing na sabi ni Ace sa dalaga. Huwag mo namang ipahalatang masyado kang patay na patay sa akin. Nakangising sabi ni Jamila sa binata. Ang yabang, parang hindi naghabol kay Ace ah. Sabad ng ginang. Nakangusong umirap si Jamila na ikinatawa nila Ace at ng kanyang ina. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa binata nang maikabit niya ang kanyang seatbelt. Date. Sagot naman ni Ace. May gusto ka bang puntahan? Umiling si Jamila.
Ikaw nang bahala. Sagot mo naman ang date natin. Nakangiting tumango ang binata at sinimula ng paandarin ng kanyang sasakyan. Bukas pala ay may medical mission at pamigay ng relief goods ulit kami. Sinabihan na kita kasi baka hindi mo makita ang pagmumukha ko sa inyo bukas. Hindi mo ako isasama? Tanong ni Jamila sa binata. Last day mo na ngayon ng pagtulong sa akin sa munisipyo. Sagot ni Ace sa kanya. 2 araw rin kasi yon. Naisip kong mag-aalala ka kay nanay kaya hindi na kita isasama. Relief goods na ipamimigay mo hindi ang sarili. Sabi ni Jamila sa lalaki. Nakangiting tumango si Ace. Oo naman po. Mabuti nang nagkakaintindihan tayong dalawa. Ayaw mo naman sigurong mabalatan ng buhay, no? Ayoko nun. Ang gusto ko ay mahubaran ng buhay ng isang Jamila. Sagot ni Ace. Ilang sandali lang ay huminto ang sasakyan ni Ace sa isang Korean restaurant. Bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Annyeonghaseyo, sabi ng waiter na makaupo ang dalawa. Anong sayo raw? Sabi ni Jamila sa binata. Natawa si Ace. Hindi, Korean word ang sinabi ng waiter. Ibig sabihin ay hello. Malay ko ba? Nakangusong sabi ni Jamila. Ikaw na ang umorder sa akin. Nakangiting tumango si Ace at nagsimula ng umorder. Saglit lamang ang hinintay ng dalawa bago dumating ang pagkain nila. Pagkatapos nito, tambay tayo sa plaza at hintayin yung fireworks display mamaya. Aya ni Jamila sa binata. Sige, pagpayag nito. Medyo nagiging romantika na. Nakakakilig tuloy. Nababading ka sa akin masyado. Sabi ni Jamila sa batang mayor. Humagikik lang ang binata at nilagyan ng pagkain ng pinggan ng dalaga. Pinag-take out ko si nanay. Sabi ni Ace, kahit hindi ito umabot sa dinner niya, pwede namang midnight snack. Mahilig sa Korean movie yun, kaya siguradong mag-enjoy yun. Dahil dyan sa take out mo. Sabi ulit ni Jamila. Nang makuha nila ang take out, ay lumabas na sila ng restaurant at bumalik sa sasakyan. Agad nag-drive si Mayor Ace patungong plaza. Gusto mo daan muna tayo sa inyo para maisama natin si nanay? Tanong ni Ace. Sige. Pilitin natin si nanay. Matagal na naman simula nung huli siyang namasyal. Masyado kasing taong bahay lang si nanay. Dumiretso nga muna sila sa bahay ng dalaga para isama ang ginang sa kanilang date. Moment niyo yung dalawa. Bakit kailangan kasama pa ako? Tanong ng ina ni Jamila habang kumakain ng pagkaing tinake out ng dalawa. Kayo na lang ang tumuloy. Ayaw ko maging third wheel. Nay, hindi pa kami ni Ace kaya hindi ka pa lalabas sa third wheel. Sabi ni Jamila sa ina. At saka, irampa mo naman yung ganda mo. Paano ka makakahanap ng love life kung palagi kang nakakulong sa bahay? Daig mo pang aswang eh. Anong love life ka riyan? Ang tanda-tanda ko na ginaganyan mo pa ako. Masungit na sabi nito. Nay, may asim ka pa. Natatawang sabi ni Ace. Natawa na rin si Jamila sa sinabi ng binata, kaya pareho silang sinamaan ng tingin ng ginang. Sa huli, ay wala ring nagawa ang ina ni Jamila kundi ang sumama sa kanila sa plaza. Ganito pala kaganda ang plaza? Sabi nito. Mukhang maayos talaga ang nagiging patakbo mo sa bayan natin ah. Siyempre naman po, Nay. Mahal ko po ang bayan natin. Parang si Jamila. Sus, humirit ka na naman. Sabi nito sa binata. Wala ka talagang pakiramdam na bata ka? Iiling-iling na sabi ng kanyang mama. Maging sweet ka naman minsan kay Ace. Parang hindi ka dati naghabol ah. Nanay, palagi mo na lang po pinababalik ang past. Ang isipin mo na lang po ngayon ay patay na patay sa akin ang mayor ng bayan natin. Kulang na naman sa tulog ang anak ko. Naiiling na sabi ng ginang. Naglibang ang tatlo sa plaza at namili ng mga gamit. Ilang saglit lamang ay sumapit na ang 6:00 ng gabi. Nagtipon ng mga tao sa isang gilid at hinanda ang kanilang cellphone para kuhanan ng fireworks display.
Ang ganda. Manghang sabi ni Jamila habang nakatingin sa fireworks. Ang ganda nga. Sang-ayon ni Mayor habang nakatingin sa dalaga. Nakangiting dumako ang tingin ni Jamila sa Mayor at nahuli niyang nasa kanya ang tingin nito. Mukha ba akong fireworks? Natatawang tanong ni Jamila sa binata. Oh, baka naman naaalala mo sa kanyang fireworks kasi amoy putok ako. Hindi ka naman amoy ganun eh. Natatawang sabi ni Ace at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. Nasa iyo ang tingin ko dahil mas maganda sa fireworks yung mukha mo. Mas maganda ka sa lahat ng bagay. Masyado mo namang pinapahalatang patay na patay ka talaga sa akin. Totoo naman eh. Ngumiti lang si Jamila at isinandal ang sarili sa binata bago muling bumaling sa fireworks. Ace, sinasagot na kita. Sabi ni Jamila at nilingon ang binata. Tayo na. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Napakurap-kurap naman si Ace at saglit na nalutang bago mag-process sa kanyang isipan ang sinabi ng dalaga. Totoo? Walang bawian ah? Sabi naman ni Ace na mangiyak-ngiyak pa. Totoo? Iiyak pa eh. Natatawang sabi ni Jamila dito. Ikaw kasi. Nakangusong sabi ni Ace at hinapit siya sa bewang. Salamat Jamila. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Humiwalay sa yakap si Jamila at binigyan ng halik sa labi si Ace. So, third wheel na ako ngayon. Napatigil ang dalawa at napalingon sa ginang na nakasimangot. Kaya pala pinilit mo akong sumama. Nay, manghablot ka na lang dyan kung naiinggit ka. Natatawang sabi ni Jamila sa ina. Eto na po. Tuloy na ang pagiging manugang mo ni Ace. Magkakaroon ka na ng mabait na anak. Natawa lamang silang tatlo. Inakbayan ni Ace ang dalaga, ganon din ang ina nito. Nakangiting lumingon ulit ang tatlo sa fireworks. Matapos ang fireworks display sa plaza, dumiretso muna sila sa isang lugawan at kumain. Ang sarap talaga ng lugaw kapag ganitong oras, sabi ni Ace. Pagkatapos nilang kumain ng lugaw, ay umuwi na muna sila. Dahil malalim na rin ang gabi. Ingat ka sa pag-uwi, sabi ni Jamila sa kasintahan. Diretso uwi ah. Sa bahay mo ikaw uuwi, hindi sa ibang bahay. Jamila, 5 lang naman ang inuuwian ko. Yung isa sa bahay ko, yung pangalawa dito, yung pangatlo kondo ko, yung pang-4 bahay nila mami sa States, at yung pang-5 opisina ko. Nililinaw ko lang. Sige na, malalim na rin yung gabi. Mahal kita. Nakangiting sabi ni Ace at mabilis siyang hinalikan ng labi ng dalaga. Mahal din kita. Tugon ni Jamila. Malapit na po kami dun sa lugar, mahal. Sabi ni Ace sa dalagang ka-video call niya at ngumiti. Kumain ka na ng almusal? Tinawagan kita kaninang umaga kaso sabi ni nanay, tulog na tulog ka raw. Napuyat kasi ako kagabi. Katatapos ko lang kumain ng almusal, ikaw kumain ka na ba? Yes, mahal. Ang tagal nung 2 days. Gusto na kitang mayakap. Kaya mo yan. Natatawang sabi ni Jamila. Ibababa ko na, mukhang nandiyan na kayo. Ingat ka dyan at huwag lalande. Opo, mahal. I love you, Jamila. I love you too. Nakangiting tugon ng dalaga bago ibaba ang tawag. Umalis si Jamila sa veranda niya at pumasok sa kwarto. Nakangiting nagligpit siya sa kwarto niya bago bumaba. Nay, maglilinis po ako ng bahay. Nakangiting sabi ni Jamila sa ina. Aba, himala yata yan. Sinaniban ka ba? Nanay, ngayon lang po ako magiging masipag. Huwag niyo nang batiin at baka mausog. Sige, ikaw munang bahala dito sa bahay at magpapamanicure ako. Sabi ng ginang at walang ano-ano'y lumabas ng bahay. Itinali naman ni Jamila ang kanyang buhok bago magsimulang maglinis. Gustong libangin ni Jamila ang sarili dahil namimiss niya agad ang kasintahan. 2 araw pa itong mawawala kaya para tuloy siyang may asawang nag-abroad. Feeling ng dalaga, sobrang layo ni Ace ngayon kahit nasa Pilipinas lang ito at nasa kalapit bayan nila.
Ginayuman naman yata ako ng lalaking yun. Nakasimangot na sabi ni Jamila habang nagpupunas ng sahig. Napahinga na lamang siya ng malalim at tinapos ang ginagawa. Nang matapos siya ay naligo siya at kinuha ang cellphone sa kwarto bago tumambay sa sala nila. Nakangusong na patingin siya sa cellphone. Walang tawag ang binata at mukhang busy iyon. Kung namimiss mo, puntahan mo, sabi ng ginang nakapapasok lang. Jamila, ayos lang ako dito sa bahay. Wag na. Tugon ni Jamila at napahinga ng malalim. Masyado po kasing pa-fall si Ace eh. Sus? Ako noon, pinupuntahan ko pa ang tatay mo sa Makati kapag miss na miss ko. Hindi ka man lang nagmana sa akin. Sige nga, Nay, puntahan mo po ngayon si tatay. Sabi ni Jamila sa kanyang ina. Wag na, anak. Nananahimik na yun sa langit. Nakasimangot na sagot ng ginang. Puntahan mo na nga, ako na ang bahala dito. Oo na po, kung mapilit ka. Kapag may problema, tumawag ka. Love you, nanay. Umakyat muna si Jamila saglit sa kwarto niya para kunin ang bag niya. Nagdala rin siya na isang pares ng damit bago bumaba at tuluyang umalis. Nagtaksi na si Jamila para isang sakayan na lang. Carry niya kahit mahal. Ang mahalaga, makita niya si Ace. Halos 3 oras ang binyahe ni Jamila bago makarating doon sa bayan. Nagbayad si Jamila bago bumaba at sinimulang hanapin si Ace. Nasaan po si Mayor Ace? Tanong ni Jamila sa isang babae. Anong kailangan mo sa kanya? Medyo mataray na tanong nito. Tumaas ang kilay ni Jamila. Hinahanap ko ang boyfriend ko kasi sasabihin kong buntis ako. Inirapan niya ito bago iwanan. Nagiinit agad ang dugo niya. Sariling sikap niyang hinanap si Ace hanggang sa makita niya ito. Mas lalong nag-init ang dugo niya nang makitang may kayakapan itong babae. Sabi ko relief goods lang yung pamimigay. Nakasimangot na sabi ni Jamila na makalapit siya sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Ace at humiwalay sa yakap dun sa babae. Mahal! Masayang sabi ni Ace. Akmang yayakapin niya ang dalaga pero lumayo ito sa kanya. Mahal, huwag ko pong magselos. Natatawang sabi ni Ace at hinila ito. Kapatid ko siya. Step siblings kami. Umamo naman agad ang mukha ni Jamila. Okay, ngayon ko lang kasi siya nakita, kaya akala ko babae mo. Hindi naman kita ipagpapalit. Malambing na sabi ni Ace sa kasintahan. Ikaw pala ang girlfriend ni Kuya? Ako nga pala si AC. Step sibling niya ako. Ngayon lang ako nakauwi ng Pilipinas kaya siguro hindi mo ako kilala. Sorry. Sabi ni Jamila sa babae. Bakit ka pala nandito? Tanong ni Ace sa kasintahan. Pinilit ako ni nanay na sundan ka. Alam mo naman, masunuring anak ako kaya sinunod ko na agad. Natawa si Ace at tumango na lang. Kumain ka na ba? Mukhang hindi pa. Hindi pa nga. Gutom na ako. I need food. AC, pakainin mo lang to si ate mo ah. Bumalik ka muna sa tent mo at huwag pagala-gala. Nakangiting tumango ang kapatid ni Ace at kumaway sa kanila. Si Ace naman ay dinala ang kasintahan sa kanyang tent at pinakain ito. Namiss mo ko, no? Alam kong itatanggi mo. Oo na. Ikaw kasi eh. Sinanay mo kung palagi kang nasa tabi ko. Kinikilig naman ako. Nakangiting sabi ni Ace sa dalaga. Sobrang miss din kita. Bala ko ng isang araw lang ako dito kaso nandito ka na kaya susulitin na natin. Kailangan kitang bantayan kasi mukhang mas dumami ang umaaligid sa'yo. Pinagtanong lang kita kanina na supladahan na ako. Ang lakas ng karisma mo. Kaya nga patay na patay ka eh. Sagot ni Ace at kumindat sa kasintahan niya. Nang matapos kumain, ay lumabas na sila ni Ace sa tent para magtungo sa court kung saan sila mamimigay ng pagkain at gamot. Hi, Mayor! Bati ng mga kababaihan sa binata. Hello! Wife ko nga pala. Ang ganda, no? Napasimangot lang ang mababae at umalis din. Napasimangot din si Jamila. Sasapakin ko sila kapag nakita ko sila ulit.
Natawa si Ace. Wag na pong mainit ang ulo. Tumulong na lang si Jamila sa pagpapamigay nila Ace. Sinigurado naman ng binata na nakatabi siya ng dalaga para mabantayan nito. Mayor, hindi ba pwedeng kayo na lang ni Gov ang iuwi ko? Pagbibiro ng isang babae. Napatingin si Jamila sa sekretarya ni Ace na si Gwen. Kagaya niya, ay nakatingin din ito sa kanya. Gusto niyo hong umuwi ng may butas sa tagiliran? Tanong ni Gwen sa babae at ngumiti ng peke dito. Akin po si Mayor. Masama ako magalit. Mukhang natakot ang babae dahil nagmadali itong umalis. Selosa naman ang baby ko. Sabi ni Govmat at inakbayan ng asawa. Masyado mong pinaparamdam na mahal mo ko. Siniko ito ni Gwen sa tiyan. Tuwang-tuwa ka pang nilalandi ka? Manang-mana si Ace dyan. Mga lalaki nga naman. Hindi na po ako magpapauwi sa kanila. Sorry na mahal. Malambing na sabi ni Ace sa dalaga. Inirapan lang ni Jamila ang binata at nagpatuloy sa pamimigay. Halos sapunan na rin nang matapos sila. Agad na dumiretso si Ace sa hotel na tinutuluyan kasama ang kanyang kasintahan. Anong gusto mong dinner? Tanong ni Ace sa dalaga. Pwede rin ako kung type mo. Anong tingin mo sa akin? Aswang? Napasimangot si Jamila. Nagkikrave ako sa liempo. Yun lang. Tumango si Ace at umorder na ng dinner nilang dalawa. Thank you sa pagsunod sa akin. Nakangiting sabi ni Ace sa dalaga at yumakap sa bewang nito. Feel na feel kong mahal mo na ako at nagiging sweet ka na. Bakit? Nagsasawa ka na sa pagiging marahas ko sa'yo? Natatawang biro ni Jamila sa kasintahan. Umiling si Ace. Gustong gusto ko nga po na palagi kang nagsusupladay. Mas damang-dama ko yung pagmamahal mo sa akin. Pasensya na kung hindi pinanganak ang girlfriend mo as a sweet person. Pero mahal na mahal kita. Hindi lang talaga ako sanay maging sweet pero pinag-aaralan ko na. Hindi mo na kailangang magpasensya. Dahil tanggap ko yun. Kahit pa ikaw ang pinakamarahas na tao sa mundo, sobrang tanggap kita. Napatigil lamang sila sa paglalandian dalawa nang dumating ang kanilang order. Inayos yun ni Jamila katulong si Ace at nagsimulang kumain ang dalawa habang nanonood. Tatawagan ko si nanay. Sabi ni Jamila at tinawagan ng ina through video call. Nanay! Ano? Istorbo ka naman sa paglalagay ko ng Rejuve. Sabi sa kanya ng ina na nagpapahid ng kung ano sa muka. Nanay, kumain ka na po? Tanong ni Ace sa ginang. Oo. Kumusta ka naman? Hindi ka ba napapagod dyan? Nay, ako ho. Walang kamusta? Kapag talaga hinaharap ko si Ace, nakakalimutan mo biglang anak mo ko. Alam ko namang okay ka. Kapag sweet ka, hindi ka nun okay. Pero kapag nasa suplada mode ka, okay ka lang. Huwag ka pong mag-alala, Nay. Aalagaan ko mabuti dito si Jamila. Sabi ni Ace sa ginang. Huwag ka pong papagutom dyan. At baka mag-alala sa'yo si Jamila, pati po ako. Ace, kung mapagsalita ka parang nasa abroad kayong dalawa. Natawa ang ginang. Ako? Magpapagutom? No way. Food is life ang biyanan mo. Kaya hindi ito magpapagutom. Tama siya, Ace. Nagigising ako tuwing madaling araw kasi may kumakalos ko sa kusina. Pagbaba ko si nanay lang pala. Maladagayang si nanay tuwing gabi at madaling araw. Magbigay galang ka naman sa nanay mo. Sabi ng ginang kay Jamila. Masaya kasing manood ng K-drama kapag umangata ka. Can't relate, tulog is life kasi ako. Sagot ni Jamila sa ina. Kaya walang dumadaloy na sweetness sa dugo mo eh. Ibababa ko na ang tawag dahil naghihintay pa sa akin si Lee Min-ho. Babush sa inyong dalawa. Don't forget may pasalubong. Bago pa makapagsalita ang dalawa, ay agad nang namatay ang tawag. Minsan jumujolog si nanay. Ani Jamila. Natawa naman si Ace. Intindihin mo na lang si nanay. Mukhang K-drama na lang ang nagpapakilig sa kanya. Si tatay kasi, minadali masyado ang pag-akyat. Napahinga ng malalim si Jamila. Tay, pakidalaw si nanay at pakiligin mo.
Mahal, baka tayo ang dalawin ni tatay. Natawa nilang silang dalawa at saka nagkurutan sa pisngi. Galante ka masyado. Baka mapagbintangan kang kurap niyan. Natawa si Ace. Deserve ng mga tauhan ko ng bakasyon, lalo na kay ni nanay. Nasa isang private resort sila dahil nang libre ng 2 araw na bakasyon ng binata. Lingid sa kaalaman ni Jamila ay may malaking sorpresa pa ang binata na ikagigimbal niya. Tama na ang landian yung dalawa at magsikain na tayo. Sabad ng ina ni Jamila. Luto ko ang mga ito kaya sure ako magugustuhan nyo. Syempre naman, iba po yata magluto ang isang Jamaica. Nakangiting sabi ni Ace sa biyanan. Tawagin ko lang po yung iba dun sa labas para makapagsimula na tayong kumain. Tinulungan ni Jamila ang ina na ayusin ang mga pinggan. Si Ace naman ay tinawag na ang kanyang mga tauhang nagliliwaliw sa swimming pool. Nang makapasok sila Ace ay nagsimula na silang kumain. Ang swerte ni Mayor sa kanyang biyanan, ang sarap magluto. Sabi ni Gwen at ngumiti. Palagay ko may talent din si Mayor sa pagluluto. Medyo. Nahihiyang sabi ni Ace sa sekretarya. Si Gov ba meron? Napasimangot si Gwen nang marinig ang kanyang asawa. Huwag mong mabanggit-manggit ang lalaking yun. Naiinis ako sa kanya. LQ. Natatawang sabi ni Jamila. Tama yan. Pahirapan mo ang nakakabwisit mong asawa. Tumangulang si Gwen bilang pagsang-ayon sa dalaga. Pagkatapos nilang kumain, ay nagtulungan sila sa pagligpit bago sila lumabas para mag-swimming ulit. Ang sarap namang maligo, sabi ni Jamila at kumapit kay Mayor Ace. Ang ganda ng katawan mo, Mayor. And it's all yours. Nakangising sabi ni Mayor at hinalikan siya sa pisngi. By partner pala ang paliligo, hindi ako na-inform. Nakasimangot na sabi ng ina ni Jamila. Kung ganito makakasama ko sa swimming, mas masarap malunod na lang. Nagsisang ayuna naman ang mga tauhan ni Mayor na single. Ilang oras silang nagbabad sa swimming pool at umahon lamang sila nang magbandang 3:00 na. Ito ang isuot mo. Bagay sa ito. Inabot ng ina ni Jamila ang isang puting dress sa kanya. Huwag ka nang magtanong. Yan ang gusto kong isuot mo and that's final. Di naman po ako magrereklamo Sagot ni Jamila at kinuha ang puting dress sa ina. Dumiretso si Jamila sa banyo at nagsimulang maligo. Nang makapagbihis siya at lumabas ng banyo, wala na ang kanyang ina. Nasaan yun? Tahang tanong ni Jamila at nagsuklay. Lumabas siya ng hotel room at nakita si Gwen kaya agad niya itong nilapitan. Nakita mo si nanay? Umiling ang babae. Hinanap ko nga rin si Mayor at yung mga kasama natin Mga nawala bigla. Hindi kaya iniwan tayo para tayo magbayad ng lahat? Pag-o-overthink ng dalaga. As if namang gagawin sa'yo ni Mayor yun. Umangkla si Gwen kay Jamila. Hanapin na lang natin. Baka naisipan lang nila maglibot. Tumango si Jamila at naglakad ang dalawa sa malawak na private resort at hinanap sila Mayor. Natagpuan nila ito sa isang garden. Nagtaka si Jamila nang makita sa dulo si Mayor at nang makita nito ang isang red carpet sa may gitna at may isang pare. Anong meron? Kasal mo ngayon. Sumulpot ang ina ni Jamila mula sa likuran at humawak sa kamay niya. Inabutan din siya ng bulaklak ng ginang. Surprise wedding para sa'yo? Huwag ka nang magreklamo, sabi ng kanyang ina. Nang tumugtog ang isang love song, ay nagsimula ng maglakad ang mag-ina sa mahabang carpet. Masaya ako para sa'yo, maldita. Naway maging matiwasay ang pagsasama niyong dalawang mag-asawa. Salamat po kahit gulat pa rin ako. Surprise wedding? Anak ng 70 puting tupa? Hindi pa nga nagpo-propose sa akin si Ace Nang makalapit sa binata, ay iniabot ng ginang ang kamay sa anak ng binatang mapapangasawa nito. Ingatan mo ang unika iha ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ng ginang sa binata.
Kapag nagsawa ka sa ugali, ibalik mo sa akin ng maayos. Kapag sinaktan mo yan, ikaw ang aadobohin ko sa susunod. Natawa si Ace. Hinding-hindi ko pa sasaktan si Jamila. At hinding-hindi po ako magsasawa sa kanya. Nagtungo sa isang gilid ang ginang. Si Ace naman ay iginaya ang dalaga sa altar. Lakas mo talaga? Ang inaasahan ko ay surprise proposal, hindi surprise wedding. Sorry. Gusto ko kasing unique ang surprise. At excited na kasi ako maging asawa ka. Hindi mo naman siguro ako tatakbuhan, no? Hindi. Sagot ni Jamila. Baka kasi bigla mo nalang pakasalan ng isa sa mga babaeng single na nandito. Kapag tumanggi ka, pipilitin naman kita. Nagsimula na ang seremonya at tahimik na nakinig lamang ang dalawang kinakasal, ganon din ang mga bisita. You may now kiss your bride. Nakangiting sabi ng pari kay Ace. Thank you, Father. Nakangiting sabi ni Ace at agad na hinalikan ng kanyang asawa. Nagpalakpakan naman ng mga bisita at binati ang dalawang mag-asawa. Para sa bagong kasal. Itinaas ng kadarating na si Governor Matt ang isang basong may alak. Cheers! Naguntugan naman ang baso ng bawat isa at naginuman sila. Ibang klase ka, Mayor. Natatawang sabi ni Gov at inakbayan ng asawa. Hindi ba nauso sa'yo ang proposal? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ikaw nga basta mo na lang ako hinila at inaya ng kasal eh. Sabi naman ni Gwen. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko tatanggapin ang alok mong kasal. So sinasabi mo nagsisisi ka, na nagpakasal ka sa akin. Napasimangot si Gov. May sinabi ba ako? Masungit din, natanong ni Gwen sa asawa. Humagikik lang si Gov at inakbayan siyang muli. Paano ba yan? Gigising ako na may magandang asawa. Mayabang na sabi ni Mayor at humagikik. Hindi pa rin ako makapaniwalang asawa ko na si Jamila. Aatras dapat ako eh. Nakakahiya lang dun sa pare. Pagbibiro ni Jamila sa asawa. Hindi ko kinere ang surprise wedding mo. Don't worry, mahal. Papakasalan pa rin kita sa simbahan. Sabi ni Mayor A sa asawa. Bibigyan kita ng bonggang kasal at proposal. May engagement party rin tayong dalawa. Ang sweet talaga ng manugang ko. Nakangiting sabi ng ina ni Jamila. Sa wakas may mabait na akong anak. Nay, baka isipin ng mga nandito masama ang ugali ko. Sa bagay, nagmana pala ako sa'yo. Ayokong sabihin kay tatay ako nagmana kasi baka multuhin niya ako. Siguradong nakangiti din ang ama mo ngayon sa langit. Hay, masyado kasing nagbadali sa pagsama kay Lord. Hindi tuloy naabutan ng kasal mo. Sigurado naman po nakabantay si tatay sa atin. Nakikita niya ang mga nangyayari. Salamat sa inyo ni tatay. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sus, naglalambing pa. Mahal ko rin kayong dalawa ng tatay mo. Nagpatuloy ang selebrasyon nila hanggang sa mapagod at malasing ang lahat. Ang dami mong nainom. Sabi ni Jamila sa asawa at inayos ito ng higa. Sobrang saya mo siguro kaya lumakla ka ng alak. Mahal ko. I love you, asawa ko. Mahal na mahal kita. Hinila siya ni Ace at niyakap. Mahal din kita. Malambing na tugon ni Jamila sa kanyang asawa. Honeymoon pa. Humagikik si Jamila at pinatungan na ito. Honeymoon na tayo. Natawa na lang si Jamila at tumango bago buong pusong binigay ang kanyang sarili sa kanyang asawang si Mayor Ace. Makalipas ng 3 taon, Mahal! Napapikit na lang si Jamila nang marinig ang sigaw ng asawa. Mahal, si Melo ayaw magpapalit ng diaper sa akin. Mahal, sinisipa ako ni Melo. Melo? Sigaw ni Jam. Hindi na po. Dinig niyang sagot ng anak. Tatay, bihis mo na po ako. Napailig na lang si Jamila at nagpatuloy sa paghahain. Masyadong malambot si Ace sa mga anak, kaya takot lang ang kanilang mga anak kay Jamila. Kakain na, sabi ni Jamila at inupo ang kanilang bunsong anak sa upuan nito.
Ubusin mo ang pagkain mo ah. Tumangula ang 1 taong gulang na batang lalaki at nagsimulang kumain. Nang dumating si Ace, kasunod ang panganay nilang si Melo, ay nagsimula na silang kumain. Sarap talaga magluto ni nanay, sabi ni Melo at maganang kumain. Nanay, gusto ko pa pong carrot. Tumango si Jamila at tilagyan ng carrot ang plato ng anak. Melo, makikinig ka rin sa tatay mo. Hindi mahigpit sa inyo ang tatay nyo kaya sana mabaitin kayo sa kanya. Huwag kayong masanay na ako palagi ang sumasaway sa inyo. Opo, sorry na po tatay. Makikinig na po ako sa inyo at di na po ako pasaway. Hindi na po ako magkukulit, promise. Natawa si Ace. Okay lang yun. Inborn na ang pagiging makulit kaya walang tayong magagawa dyan. Kaya hindi natatakot sa'yo eh. Kapag pinapagalitan mo, magseryoso ka naman. Palibhasa man ang mana sa iyong mga anak mo. Kamukha ko rin siya, sagot ni Ace. Pagkatapos nilang kumain, si Ace ang nagligpit at naghugas. Katulong nito si Melo. Si Jamila naman ay nilinisan ng bunso nilang anak dahil inaantok na ito. Melo, matulog ka na. Tapos pagising mo, gagawa ka ng assignments mo. Tapusin mo ang mga gawain mo tapos mag-tablet ka ng mag-tablet. Maglalaro kami ni mamaya ni alas, sabi ni Melo. Nanay, pwede pong may dagdag oras ko sa tablet mamaya. Maglalaro po kasi kami ni alas. Tumango si Jamila. Dahil lalaruin mo naman si Alas at dahil very good ka palagi, pagbibigyan kita. Thank you po, nanay. Nagtungo sa kwarto si Melo at inilabas sa sala ang manipis na kutsyon na madalas nilang tulugan tuwing tanghali. Inilatag niya yon at nilagyan ng unan bago nahiga. Nahiga ang mag-anak at magkakayakap na natulog. Nang magising ang mag-asawa, ay gising na ang mga bata at naglalaro na. Nanay, tinimplahan ko pong gatas si Alas. Marunong na po ako magtimpla ng gatas niya. Very good. Good job palagi ang kuya namin kahit pasaway. Siyempre po. Promise po, mas magiging mabuting kuya ako kay Alas at magiging mabuting anak ako. Okay lang naman na pasaway ka. Wag lang yung sobra, sabi ni Ace at ginulo ang buhok nito. Mahal ko po kayo palagi. Nakangiting sabi ni Melo at binigyan ng tig-1 halik sa pisngi ang mga magulang. Nay, tay. Lumapit sa kanila ang bunsong anak. Love, love. Natawa si Jamila at kinandong din ito. Mahal na mahal din namin kayo ng tatay nyo. Gagawin namin ang lahat para sa inyong dalawa. Nagwo-work hard ako para mabigay ang mga bagay na kailangan nyo. Nakangiting sabi ni Ace sa mag-iina. Kayo palagi ang uuwian ni tatay. Bakit? May iba ka pa bang inuuwian? Tanong ni Jamila sa asawa. Sila nanay po at mami. Sagot ni Ace at natawa. Bukod doon ay wala na. Mabuti nagkakaintindihan. Sagot ni Jamila. Natawa lang si Ace bago yakapin ang kanyang mag-iina at binigyan ng tig-1 halik sa noo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Loving Mr. Mayor. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!